So good morning. Ngayon ay August 6, mga 9 a.m. So ayan. So mapansin nyo, bawas na. So nagbawas na ako dyan mga 15 yata. So yung iba doon ko kinuha. So isa sa mga napansin ko dito is may possibility na may mga trips, pero hindi pa sila ganun kadami. So to be honest, yung may mga trips, yung may mga minor damage ng trips, yun yung una kong hinarvest at nirelease. Pero syempre dapat medyo okay na yung size. So ang harvest time talaga nito is sa Friday pa, which is parang 4 days. 4 days pa talaga. Pero nag-harvest na ako kasi ubos na rin yung supply natin kay Kuya Jojo. Pero ngayon kasi wala si Kuya Jojo from today up until Friday. So Saturday na yung next na display natin sa kanya. So sa palagay ko medyo okay na yung size nito. So tulad ng sinabi ko sa inyo, sa location 1, hindi ganun kasiksik yung dahon. So mas buhaghag siya. So yun yung makikita nyo dito. So itong nasa styroboard natin dito, is maganda naman yung tubo. Kung mapansin nyo dyan yung mga iba ko pang inani. And doon, makita nyo may problem, no? Mamapakita ko sa inyo. Then kung ano yung naisip kong possible issue or problem doon sa setup. Anyway, so okay naman tayo dito. So dito naman hindi ko na masyado naasikaso, pero dinidilig-diligan ko na lang from time to time. Yung past 2 days ago, sobrang init ng sikat ng araw dito sa lugar namin. Posible umabot ng 40 or 40 degrees Celsius yung temperature. At may mga nakita akong tip burn, lalo na dun sa mga bago nating seedlings doon. So may mga 18 days old ako nilipat doon nung Sunday. Monday and Tuesday sobrang init. May nakita akong tip burn. So ang iniisip ko, hindi siya parang tip burn na brown eh. Parang nalanta yung part nung dahon. So hindi ko lang kung tip burn tawag doon, pero sobrang init yun eh. And usually yung mga ganong klase ng damage, ewan ko kung meron dito, hanap tayo. Kung meron ganong damage dito. Yung mga ganong klaseng damage, ano na yun, hindi na basa-basa na susolve yun. Ito, ano bang damage to? Yun yung mga kagat-kagat na yan, iniisip ko it's either trips or spider mites. Pero mukhang mas spider mites siya. Yan. Pag nakakita tayo mamaya, sabihin ko sa inyo. Pero parang ganito siya eh. Pero hindi pa siya nag-brown. Yan. Parang natunaw siya sa init. Green pa siya. Pero parang namatay na yung part na yan, so magba-brown na siya later on. Yun yung nakita kong damage doon. Ano pa lang yun, mga 19 days old. Yan. So dito, nililinis-linis ko rin to. Hindi ko pa sure talaga kung anong final na gagawin ko dito, pero dyan lang muna sila. Ayan. So kung kailangan ko ng buto, maraming buto dyan. Daming seeds. Anyway, punta tayo dun sa kabila. Wait lang. So ayan, kung makita nyo yan, may binawasan din ako doon. Ito kasi medyo maliit pa nung kahapon eh. Ngayon pwede na yung size niya. So tingnan lang muna natin saglit yung nandito. So ayan. So maliban sa styroboard doon, may styroboard din tayo dito. Meron tayong styroboard na hindi natin inukaan yung gilid. At meron tayong styroboard which is ito, na inukaan natin yung gilid. So kasi pag inukaan mo yung gilid, mas matrabaho. Katulad doon, may uka. Mamaya pakita ko rin sa inyo ibang part na may uka. Ito kasi, bubutasin lang natin. So, mas less trabaho tong ganitong setup. Pero ang tanong, gumagana ba? So, dito sa setup na to, ito yung susunod nating batch. After nitong harvest ko, ito na. So, goods naman na magaganda yung size nila. Pero parang mas buhaggag siya na medyo kakaiba. Yan. Pero, ang maganda, lahat tumubo. Ang nutrient solution nito, kung hindi ako nagkakamali, is Kiss Solution. Tapos dito sa kabila, na may natin discuss. So ito muna is yung nandun sa 6 holes lang. So palagay ko dito, ayan no. Ano ba pag naninilaw? Kulang ba sa nitrogen or something? Hindi ko alam kung bababaan ko pa yung timpla or tataasan. Pero tingnan natin kung anong pwede kong gawin. Pero mostly sa palagi ko timpla ang problema dito.
So dito naman, nung mga nakaraang araw na sobrang naging init, yan, ito yung naging nangyari. So tingnan lang natin yung ugat. Ayan o, brown. Brown yung ugat na parang matitigas. Yan, isa namatay na. Ayun, patay na nga pala siya. Ayun, tingnan nga natin dito para lang ma-compare natin. Kung ganoon din ba yung cause. Ayan o, ganoon din yung ibig ano niya eh. Klase ng ugat eh. Hindi siya mukhang malambot. Hanap tayo ng sample. Yan. So nakita niyo may... Naipit ako. Muntik pa akong mahulog sa mga tanim ko. Anyway, all goods. So ito, ganyan dapat yung ugat na nakikita niyo. Puti, na parang hindi matigas. Yan. Yan. Sumabit ako dito sa bakal. Anyway, ayan. Dahan-dahan lang tayo ulit. So yun yung napapansin ko in terms of ugat. Kung bakit hindi sila lumalaki ng maganda. So nakita nyo na yung ugat nito Isin lang natin ng konti. Yan. Pero palagay ko, ano na yan, reject na yan. Yung nutrient solution na ginamit natin dito is Kiss. Pero, kaparehas lang kasi ng nutrient solution yan. Dito. So, ano yung pinagkaiba? Which is, hindi ko pa rin alam. Yan. Ito naman. Yan o. Ang ganda yung ugat, diba? Yan. Hindi na natin masyado. Kasi parang nakadikit to eh. Dikit. Ito yung unang mga styroboard ko na hindi ko na plano ng maayos yung pagkakakat. Mas maganda kasi niyan, itong dalawang layer nito, dito banda yung cut. Para hindi masyado masikip dito. Yan, dito banda. Tapos the rest. Yan, sa 2x2 by 1/2. So, isa sa mga tinitingnan kong dahilan is yung elevation nila mula sa ground. Dito, mula sa semento. Kasi sa sobrang init, dito sa location natin, madaling naapektuhan to. Tapos, considering pa na yung styroboard natin na to is 1/2 inch lang. Kumpara dito na may 1/2 na 1 inch. Ito kasi original box eh. Yung takip pa ng box eh. Takip ng box. So, yun yung napapansin ko. Na kaya hindi masyado naapektuhan yung mga styroboard yun, mga nakaangat. Mas mataas kasi yung location nila. So, iniisip ko, so yung pinakamababa nating styroboard setup is yung nandun. Ayun. Na nasa mga 20 cm yung taas mula sa sahig. So, mga 8 inches from semento. So, yun yung unang naiisip kong dahilan kung bakit hindi siya lumalaki ng maayos. Kaya siya nagkakaroon ng ganyan-ganyan. Ito rin kasi, manipis din kasi itong nito, itong takip nito. Yan. So, yun yung naiisip ko nila. Masyado siyang malapit sa ground na dapat iangat natin siya ng mga 8 inches. Or, gumamit tayo ng yung original takip ng tuna box para sa setup na mababa sa ground. So, pwedeng pag-interchange ko na lang. Yung mga nakasetup na doon na may tuna box na takip, yun yung ilalagay natin dito. Tapos ito, dun yung nakaangat. Pero titingnan pa natin yan. Susubukan mo natin kung mangyayari ba yung ganong theory. Kung gano'n ba yung dahilan kaya hindi sila lumalaki. So, ayan. Nandito lang ako para magdilig. Yan. So, inon ko lang yung pandilig natin dyan para madiligan na yung mga tanim natin sa gilid na nakatanim sa lupa. So, ano pa? Yung spinach ko, tagal na yun, di ba? Lumalago lang naman ang lumalago. So, ikakat mo lang, then harvest, cut and harvest. Ganun lang naman yung setup nito sa spinach. Kaya, maganda rin yan. Iniisip ko rin yung paramihin, pero wala pa tayo sa priority niyan. Ano lang yan, for personal consumption yung mga amaranth natin or yung green spinach. Yun, nagbubulaklak na nga yun, marami na tayong makukuha doon. Pero marami pa akong buto niyan. Yan. So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo na dahilan kung bakit sila na mamatay.
So, ang hindi ko lang ma-explain din, kasi ito, parehas ng setup. Ang pinagkaiba lang kasi nila, nutrient solution. Ito, master blend. Master blend to. So, pwede ko rin gawing trial is master blend yun. Pero, sayang naman kung mamamatay ulit eh. Kaya, yun na muna yung sa palagay kong best reason ng pagkamatay nila is yung manipis yung takip. So, babaguhin natin yan. Yung may mga tuna boxes ng takip, ilalagay natin dito. O kaya, asikasuhin ko na lang kasi may dalawa pang tuna boxes dun sa baba. Ayan. Yung ibang takip kasi natin, ayan, yung mga dati natin takip dito. Ito, malalaki na yung butas. Ayan. Pwede pa rin naman, pero pang ano na to, styro cup setup. Ito rin. Pero ito kasi yung ginamit ko dati sa cucumber. Pero pwede pa rin to. Kasi pwede pa rin yan lagyan dito. Ayan. Pero ano yan, kasi yun pa. Okay, so marami-rami pang dapat asikasuhin, dapat gawin. At madami pa tayong ayun, yung 1 by 1 na taniman. Nag-aaral pa kasi ako mag-welding. Hindi ako marunong mag-welding. Pero ang nangyari, yung dapat ilipat ko sa 1 by 1, nilipat ko muna dun sa 1 by 3 kasi na-harvestan naman natin na mas maaga eh. So kung madedelay na naman ako sa paggawa ng 1 by 1, tatlong 1 by 1 kasi ang kailangan ko para makabuo tayo ng 90 pieces na setup. Kung madedelay na naman ako doon, dito muna natin ilalagay yung next batch. Then mamumove lang ng mamumove. Yan, ganun lang yung mangyayari. Pero hopefully hindi na sobrang uminit. Pero ngayon kahagabi or kahapon kasi umulan ng bandang hapon, mga alas 4 yata. Medyo malakas, pero hindi naman siya yung katulad nung nagbagyo. Kasi nga may low pressure area tayo. So medyo gumanda yung panahon. So mamaya bibisitahin ko yung mga seedlings natin doon. Titingnan ko kung kahit pa paano naka-recover sila. Pero syempre tulad ng sinabi ko, yung mga part ng dahon na nalanta or nasunog ay magiging brown na yon later on. Hanap nga tayo dito kung meron akong ganong klaseng senaryo. Pero ito, trips to eh. Yan o. Yung ganyan dahil, damage na parang silver. Trips yan. So, gusto ko So, ang ginagawa ko rin pala, pagka-harvest ko yan, hindi ako lumalapit sa mga sa mga seedlings. Yung indoor setup natin ng seedlings. Kasi syempre, mapupunta sila doon. Hanap tayo nung may parang damage ng sunog. Parang kahapon nakakita ako dito. Ayun o, ito. Yan. Yan. So, ganito yung naging, damage. Nasunog siya. Saan ba yung, pinakadahon yan? Ito pala. Yan. Wait lang Yan. Parang ganyan siya. Dahon siya. Kahapon green pa to. Ito nakita nyo brown. Green pa yan kahapon. Pero since nasunog na siya, magiging brown na siya later on. Pero hindi naman siya yung buong dahon. Part lang ng dahon ang nasunog. So ito naman pala, itong damage na to is spider mites. Makita mo yung mga itim-itim na yan. Spider mites yan. Spider mites. Ayan. Ganyan yung damage ng spider mites. So kung tandaan nyo, yan yung spider mites. Hanapin ko yung damage ng trips. Dito yung mas maganda yung daan Sura. Ito yung trips. Yan. So, hindi naman ako masyado nag-aalala na magdadami siya ng sobra-sobra kasi by Saturday or bukas yan, magbabawas-bawas naman tayo dyan. Kaya, goods lang yan. Minsan pa nga, ang customer natin, pag nakakita ng damage ng insekto, mas nagkakaroon silang confidence na hindi yan na-sprayan. Which is, hindi naman talaga tayo nag-spray. Yun naman yung mapagmayayabang ko sa inyo. Na walang kahit anong spray yan, organic or hindi,
Hindi pa tayo gumagamit ng organic spray. Yung mga foliar, ng mga seaweeds or something. Hindi pa tayo gumagamit nun. Sa ngayon naman, yung size nila is okay. Pero i-consider din natin yung pagtagal-tagal. So, yun lang. So, medyo tumutulo na yung mga, yung pagdidilig ko doon. See you next updates na lang mga tropa. Bye-bye.